Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 na unang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi J. Zumo Jr., Lodi Juanito Jr. Velo Chase, Lodi Anisa Dico, Lodi Yepsky Anor, Lodi Larry June Papalero, Lodi Baknam, Lodi Eunice Bernardo, Lodi at Peter Dagaas, Lodi at Davino Felipe. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-72 kabanata, sa pagpapatuloy. Mariin na nakatingin sa kanya ang patriarka habang sinasabi nito sa kanya na kung nalaman ko lang na ikaw ang unnamed warrior, nagpadala sana ako sa iyo ng isang napaka-espesyal na paanyaya. Dahan-dahan niyang pinulot ang maliit na pil na nakahulog sa sahig. Pinagmasdan niya ang pil habang sinasabi sa isip na hindi ito ang heavenly energy pil. Alam ko yan dahil sinubukan ko yan noong panahon ko bilang alliance leader. May mahinang amoy na nakahalo sa bango ng heavenly energy pil. Napalaki ang kanyang mga mata nang may mapansin siya dito. Parang biglang tumigil ang oras habang nakatutok ang kanyang paningin sa bagay na ito. Sinabi niya sa isip habang makikita ito na remorseless demonic spirit pill. Tumingin siya sa patriarka at sinabi pa sa isip na isa itong kagamitan mula sa bagsak na demonic cult, pero bakit ito narito? Naiisip niya ito habang sinabi pa sa isip na ang remorseless demonic spirit pill ay tiyak na isang elixir na nagbibigay ng ki na katumbas ng 30 taon. Pero tinawag itong elixir ng Diablo dahil garantisadong kamatayan ang kasunod nito 7 taon matapos itong inumin. Dagdag pa niya na ang pag-inom ng dalawa ay nagbibigay ng ki na katumbas ng 60 taon pero binabawasan ang buhay sa 3 taon, at ang pag-inom ng 3 ay nagbibigay ng ki na katumbas ng 70 taon, pero 1 taon na lang ang itatagal mo. Sinabi ng patriarka sa kanya na ano sa tingin mo? Kung uubusin mo ito, ipinapangako ko sa iyo ang pagtrato na mas higit pa sa iba. Tumingin ng matalim ang ating bida sa patriarka, ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na tingin dito. At pagkatapos sinabi niya na uminom ka rin ba nito? Hindi naman tumugon ang patriarka sa sinabi niya. Napahinga na lang ito at sinabi sa kanya na hindi na mahalaga. Kahit hindi ikaw, maraming tao ang kukuha nito nang hindi nag-iisip basta't magbibigay ito ng inner key. Ilang sandali pa ang lumipas nang biglang marinig ang isang malakas na kalabog, kasabay nito ay marahas na bumukas ang pintuan. Makikita ang mga paa ng mga pumasok sa silid habang dahan-dahan silang humakbang papasok mula sa pintuan. Napatingin siya sa mga ito nang may halong pagtataka at pag-iingat. Ang kanyang mga mata ay naging matalim habang sinusuri ang bawat isa sa kanila. Tila sinusubukang alamin kung sino sila at kung ano ang dahilan ng kanilang biglaang pagpasok sa silid. Ilang sandali pa makikita na napapalibutan na siya ng mga ito. Dahan-dahan silang kumilos mula sa iba't ibang direksyon. Ang kanilang mga hakbang ay maingat ngunit may malinaw na layunin. Napatingin siya ng seryoso sa mga ito, ang kanyang mga mata ay naging malamig at puno ng matinding determinasyon. Sinabi niya sa isip habang makikita ang mga ito na lahat ba sila ay may kaugnayan sa demonic cult. Para sa isang bagay na inakalang naglaho na sa mundo pero biglang lumitaw. Napahimas naman ng balbas ang patriarka habang sinasabi na natatakot ka na ba? Napasabi naman ng ating bida sa isip na hindi ito ang mga pangunahing miyembro. At pagkatapos sinabi niya sa patriarka na baka sakali, maaari ko na bang kunin ang heavenly energy pill ngayon? Tumugon ang patriarka sa kanya na dapat kinuha mo na yan bago mo pinatay ang mga tauhan ko. Sinagot siya ng ating bida na kaya kung magtrabaho ng maigi para mabayaran ang mga napatay ko, di ba? Napasalubong ng kilay ang patriarka at sinabi niya na nakangiting sinabay pa niya dito na ang pagpapakilala ng isang master na tulad ko sa mga nakakataas ay malaking pakinabang sa posisyon mo. Hindi ba? Napamulat ng mata ito na sinabi sa kanya na may tiwala ka sa sarili mo, no? Minamaliit mo ba kami? Muling ngumisi siya na napataas ng kilay na sinabi niya na kung ganoon nga, hindi ko na sana ginagawa ito. Sige, magtapatan na tayo. Makikita ang kanyang bibig na sinabi pa niya na sinisiguro ko sa iyo. Kung susubukan mo akong patayin, 2 sa 3 sa kanila ay kailangang mamatay. At kung mabaliw ako, hindi ko rin matitiyak ang buhay mo. Tahimik ang patriarka sa kanyang narinig mula sa ating bida, at kitang-kita sa kanyang mukha na tila napapaisip. Ang dati niyang matatag at tiyak na tindig ay bahagyang hamina, at may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata.
Ibinuko niya ang kanyang kamay na sinabi pa niya dito na ipagpalagay nating napatay mo ako, ano ang iuulat mo sa mga nakakataas? Isang baliw ang sumugod, tinapos ang karamihan sa iyong mga tauhan, at pinatay mo siya. Makikita ang patriarka na tahimik lang na nakatayo habang nakatingin sa kanya. Makikita ang bibig nito at nagsalita na kunin mo na ang heavenly energy pill. Napangiti naman ang ating bida at sinabi niya na sige. Habang sinubo niya ang heavenly energy pill sinabi niya sa isip na sa aking 10,000 poison immunity body, walang epekto ang remorseless demonic spirit pill. Dahil ang remorseless demonic spirit pill ay gawa base sa lason. Siyempre, hindi rin ito maibibigay sa akin ang benepisyo ng 30 taong halaga ng inner key. Sinabi pa sa kanya ng patriarka na kunin mo na rin ang natitirang 2. Napalaki naman ang mata niya na napasabi na seryoso ka ba? Wala kang dahilan para magpakita ng ganitong kabutihan sa akin. At sinabi pa niya sa isip na gusto niya akong pakainin ng 2 pa para maging 1 taon na lang ang buhay ko. Habang nakatingin siya dito, sinabi pa sa kanya ng patriarka na dahil humantong na sa ganito, handa kong itaya ang buhay ko sa iyo. Napangiti ang ating bida at sinabi niya dito na hindi mo ito pagsisisihan. Makikita ang anino niya na kinakain ng heavenly energy pill habang nakatingin sa kanya ang mga ito. Makikita ang mukha ng patriarka na nakakunot ang noo. Habang nakapikit naman ang ating bida na nilunok na niya ang heavenly energy pill ng tahimik. At pagkatapos sinabi niya sa ating bida na ang elixir ay may nakahalong lason, kaya huwag mong balaking gumawa ng anumang katangahan. Sumagot ang ating bida sa kanya na naiintindihan ko. Nagulat naman ito na, napasabi sa kanya na hindi ka ba nagulat? Nakangising sumagot siya na may hinala na ako. Walang ganitong kalaking pamigay na walang kapalit. Habang tumatalikod ang patriarka, sinabi niya sa ating bida na gaya ng inaasahan, matalino ka. Sumunod ka sa akin. Ilang sandali pa, makikita ang karawahe na tumatakbo ng mabilis. Mula sa loob ng karawahe, makikita ang ating bida na nakatali ang mga kamay at paa, at nakapiring ang kanyang mga mata. Kaharap niya ang patriarka na sinabi sa kanya na narinig ko na tinatawag ka nilang dakilang mandirigma sa martial world. Unnamed Great Warrior, ang sabi nila. Ngumisi siya at tumugo na nagkataon lang na ganoon ang nangyari, pero ayaw ko sa terminong dakilang mandirigma. Tinanong siya ng matanda na bakit naman. Napangiti siya habang napababa ng ulo na pakiramdam ko ay itinutulak nila ako na gawin ang mga bagay na hindi nila kayang gawin mismo. Ako ay isang tao na ayaw nalulugi. Muling sinabi sa kanya nito na sinasabi nilang binalaan mo pa ang Heavenly Blade Sect sa araw na yon. Tumugon ang ating bida na lahat ay nakatingin sa akin ng may pananabik. At hindi ko napigil ang sumigaw ng malakas. May sama lang ako ng loob sa mamatay taong yon. Tahimik na pinagmasdan siya nito. At pagkatapos, sinabi niya na isa ka palang peking dakilang mandirigma. Tumugon sa kanya ang ating bida na gayunpaman, ang tawaging peke ay medyo hindi kaaya-aya. Napahinga naman ang patriarka habang nakatingin sa kanya. At makikita na ang karawahe ay malayo na ang tinatakbo. At pagkatapos, makikita ang Zhengzhou. Tahimik siyang may napakinggan sa labas. Bumaba na pala si Tanda habang sinabi nito na bumaba ka na. Tahimik lang ang ating bida. At ilang sandali pa ay bumaba na siya sa karawahe na sabay silang naglalakad. Bawat hakbang niya pinapakiramdaman niya ang lugar, tinatandaan ang itsura sa kanyang isip. Sinabi pa niya sa isip na pupunta kami sa ilalim ng lupa. Sinabi ni Tanda sa kanya na sumunod ka sa akin. Tahimik lang ang ating bida sa likod nito. Tahimik niyang sinusundan si Tanda, bawat hakbang ay maingat at halos hindi marinig. Ang kanyang mga mata, kahit nakapiring, ay tila nakatuon sa bawat tunog at galaw, sinusubukang alamin ang direksyon at kilos ng taong sinusundan niya. Bigla naman siyang may naramdaman, isang kakaibang panginginig sa paligid. Naramdaman niya ang mga tao sa silid habang sinasabi niya sa isip na may mga eksperto rito. 8 master na nasa antas ng Shen Huang ang narito. At pagkatapos, muling nagpatuloy siya sa tahimik na pagsunod kay Tanda. Mas maingat ngayon sa bawat galaw at tunog. Ang kakaibang naramdaman kanina ay nanatili sa kanyang isip, na parang babala o senyales, kaya't mas pinatindi niya ang kanyang konsentrasyon. Bigla na naman siyang nagulat, at ang kanyang katawan ay kusang kumunat sa tensyon. Kahit nakapiring ang mga mata, ramdam niya ang biglang pagbabago sa paligid. Naramdaman pala niya ang madilim na enerhiya sa paligid.
Habang napasabi naman siya sa isip na mayroong hindi kapani-paniwalang enerhiya na hindi ko pa naramdaman noon. Kung ang enerhiyang yun ay sa isang tao, tiyak na siya ay isang pambihirang master. Daigag pa niya habang dumadaan siya sa madilim na enerhiya na nararamdaman ko rin ang isang mahiwagang enerhiya mula sa kabilang silid. Ang enerhiyang ito ay mas kakaiba kaysa sa pagiging malakas. Makikita ang mukha niyang nakapiring na sinabi pa sa isip na sino ba ang mga hayop na ito. Tinanggal niya ang kanyang pirang habang may nagsalita na narito na tayo. Sa loob ng silid, nakatayo silang dalawa sa harap ng pintuan. Tahimik at hindi gumagalaw habang pinagmamasdan ang nasa loob. Sa kabilang banda ng silid, makikita ang isang tao na nakaupo habang nagbabasa ng isang dokumento o aklat. Habang nakatingin ang ating bida dito, sinabi niya sa isip na wala akong nararamdamang espesyal na enerhiya mula sa kanya. Tumingin ito sa kanya habang sinabi na kumain ka ng 3 remorseless demonic spirit pills ng mag-isa. Kunyaring may gulat siya sa mukha na sumagot, na remorseless demonic spirit pill? At sinabi niya sa isip na ano yun? Hindi ko akalaing sasabihin niya yun ng direkta. Sinabi pa nito sa kanya na ngayon, mayroon ka na lang 1 taon para mabuhay. Kunyaring nanlumo siya sa kanyang narinig. Dahil alam naman ng ating bida ang mga ito. Habang binuksan nito ang aklat, sinabi pa sa kanya na kung kakain ka ng 1, mabubuhay ka ng 7 taon. Kung 2, 3 taon. At kung 3, 1 taon na lang ang itatagal mo. Tumingin ito sa kanya at sinabi pa na sa madaling salita. Dahil nakatatlo ka, 1 taon na lang ang natitira sa iyo. Napatingin naman agad siya kay Tanda at sinabi na totoo ba yan? Tinanong niya ito kahit alam na niya ang mga epekto nito. Paraan din ito para hindi ka agad mabuko ang kanyang plano. Sumagot naman sa kanya ang matanda na oo. Kunyaring naiinis siya na makikita ang kanyang mga ngipin na nangangalit. At namumula niyang sinabi na bago ako mamatay, tiyak na papatayin kita. Bahagyang napatungo naman ang ulo si Tanda na nakatingin sa kanya ng tahimik. Biglang sinabi sa kanya ng lalaking ito na pero may paraan ako para alisin ang limitasyong yan. Tumugon ang ating bida na talaga ba? Sumulyap ito ng tingin sa kanya at sinabi na ano sa tingin mo? Gusto mo bang mabuhay? Napasigaw ang ating bida na sumagot na seryoso mo ba akong tinatanong yan? Siyempre naman. At nang marinig ang sagot ng ating bida agad itong napangiti sa na may binabalak. Makikita naman ang mga seryosong tingin ng ating bida dito. At sinabi pa niya sa isip na napakatusong hayop. Dagdag pa niya habang makikita ito na sa totoo lang, tapat niyang sinabi sa akin ang lahat tungkol sa remorseless demonic spirit pill, maliban sa isang bagay. Walang paraan para alisin ang limitasyon ng remorseless demonic spirit pill. Dagdag pa niya sa isip habang nakatingin siya dito ng seryoso na kung mayroon mang ganoong paraan, ang martial world ay matagal na sanang nahulog sa kamay ng demonic cult. At dito na po nagtatapos ang ika-72 kabanata. Ika-73 kabanata, sa pagpapatuloy. Nakatingin ng seryoso ang ating bida habang sinasabi niya sa isip na sige. Sasayaw ako sa kumpas mo. Dagdag pa niya habang makikita ito na pagkatapos ay aalamin ko kung paano ka nakakuha ng remorseless demonic spirit pills at kung sino ang nasa likod mo. At sinabi niya dito na masasabi mo ba sa akin kung paano ko maaalis ang limitasyong ito. Tumingin ito sa kanya at sumagot na gawin mo lang ang sinasabi ko sa iyo. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na bago yon. May sasabihin muna ako, hindi ako papatay ng sinuman maliban kung sila ay masamang tao. Kahit mga hulugan pa ito ng kamatayan ko. Sumagot ito sa kanya na nakapanghihinayang naman. Ako, pumapatay ako kahit ng mga hindi masama. Pero sa mga kailangan mong patayin, maraming ang mas asama. Seryosong nakatingin ito sa kanya na sinabi na mukhang ikaw ang namumuno rito. Sino ka ba talaga? Sumulyap ng tingin ito sa kanya na tumugon na ako si Maling Ren. Makikita naman ang gulat sa mukha ng ating bida. At naiisip niya ito na sinabi pa sa kanyang sarili na bakit narito ang tagapagmana ni Ma Fengji. At pagkatapos makikita ang lalaking ito na may peklat sa mukha. Sinabi sa kanya ni number 7 na isang taong tinatawag na unnamed warrior ang pumatay sa slaughterer. Sumagot ito sa kanya na pinatay niya ang slaughterer. Gaano siya kalakas? Tumugon sa kanya si number 7 na gumamit siya ng martial art na hindi ko pa nakikita noon. Dagdag pa nito na kumpara sa'yo? Sumagot sa kanya si number 7 na wala akong tiwala na mananalo ako.
Tumingin ito sa kanya at sinabi pa na paano naman si Wei Mang Rayang. Muling tumugon sa kanya si number 7 na pati si Wei Mang Rayang ay nagsabing hindi siya madaling harapin. Habang pumunta ito sa kanyang upuan sinabi pa nito na hindi ko malaman kung sino siya. May isang tao lang na biglang sumulpot, pinatay ang slaughterer, at naglaho. Sumagot sa kanya si number 7 na oo. Huminga ito at sinabi habang nakapikit na ganoon pa man. Ang martial world ay naging tahimik nitong mga nakaraang panahon. At may mapunggay na mata itong nakatingin at sinabi na oras na para magbago yon. Bigla namang may dumating na isang tao na inulat nito na nakuha na namin ang lokasyon ng unnamed warrior. Napatingin naman si number 7 dito. At tinanong nito na nasaan siya. Sumagot ito habang naiisip ang ating bida at si Maling Ren na nagpadala ng mensahe ang number 2, na nagsasabing nakipag-ugnayan ang unnamed warrior kay Maling Ren. Tinutuktok nito ang lamesa ng daliri habang sinasabi na pinatay niya ang slaughterer na dapat ay ikaw ang tatapos, at ngayon ay sangkot siya kay number 2. Hindi yun nagkataon lang. Ngumisi ito at sinabi niya na kainahinala ang lalaking ito. Dagdag pa nito na number 7, pumunta ka at suriin ang sitwasyon. Isama mo sina Wei Mang Rayang at Zulang. Sumagot sa kanya si number 7 na pati si Zulang. Itinaas nito ang kamay na sinabi niya na sabi mo malakas siya, di ba? Kung sa tingin mo ay kailangang iligpit siya, gawin mo agad. Tumugon sa kanya si number 7 na malamang ay hindi matutuwa si number 2 kung kikilos ako ng ganoon. Pumikit itong tumugon sa kanya na totoo. Pero balewalain mo ang opinyon ni number 2. Magtitiwala ako sa desisyon mo. At pagkatapos, gumalang si number 7 at sinabi niya na naiintindihan ko po. At lumipat ang eksena sa 2 taong naglalakad. Ito pala ay ang ating bida at si Maling Ren. Nakangising sinabi sa kanya ni Maling Ren na nagtitipon ako ng mga sangkap ngayon. Napatanong ang ating bida na mga sangkap. Makikita ang mukha ni Maling Ren na sinabi niya na ipakikita ko sa iyo ng direkta kung ano ito. Tahimik namang pinagmamasdan siya ng atang bida. Habang naglalakad sila sinabi ng ating bida sa isip na ang lugar na ito ang pasilyo kung saan kami dumaan ni Qiu Taochi. Nararamdaman ko pa rin ang aura ng 8 masters dito. Nagtatakang napatingin naman ang ating bida sa unahan. Nakita niya ang pintuan na tumatagos ang itim na enerhiya dito, na sinabi pa niya sa isip na ito ang lugar kung saan naramdaman ko ang pagdaloy ng kakaibang aura. Sinusubukan ba niyang ipakita sa akin ang lugar na yun? Pagkabukas ng pintuan makikita ang isang tagabantay dito na mariin na nakatingin kay Maling Ren. At pagkatapos ay tumingin sa kanya ng tahimik. At sinabi nito na bawal ang mga tagalabas. Nakatingin naman ng seryoso ang ating bida dito habang sinasabi na ang malamig at walang pakialam na tingin na yon. Dagdag pa niya na katulad ng tingin ni number 7. May ganoon din bang tao sa tabi ni Maling Ren? Ibig bang sabihin ay bawat tagapagmana ay may nakatalagang isa? Napangisi naman si Maling Ren habang napangiti na sinabi niya na sa huli, hindi ito posible. Napapikit na sinabi ng ating bida na wala tayong magagawa tungkol dyan. Sinabi pa ni Ling Ren na sige, huwag nating madaliin. Kung malalaman mo ang lahat sa loob ng isang araw, hindi na ito masaya, di ba? Sumagot ang ating bida na tama yan. At ilang sandali pa ay makikita ang ating bida na naiwan sa labas. Makikita ang kanyang mukha na seryosong nakatingin. At pagkatapos, makikita ang labas ng manor. Napatingin siya habang may nagsalita na maghintay ka sa ina ito hanggang sa makatanggap ka ng mga utos. Sumagot ang ating bida sa kanya na gaano katagal ako kailangang maghintay. Sumagot sa kanya ang matanda na hanggang sa magbigay kami ng utos. Nakakrus ang kamay ng ating bida sa kanyang katawan na sinabi niya na sige. Pero hindi ako mananatili sa inhabang buhay. Hinding-hindi ko matatagalan ang pakiramdam na nakakulong. Kaya pakiusap, ibigay niyo ang utos ng maaga sa umaga. Sinabi sa kanya ni Tanda na susubukan naming gawin yan kung posible. Nakasalubong ang kilay ng ating bida sinabi niya na at huwag niyo akong bantayan. Kung may sino mang nakamasid, tatapusin ko sila ng walang pag-aalinlangan. Sinabi naman sa kanya ni Tanda na nasa delusyon ka pa rin na isa kang dakilang tao, no? Hindi ka ganoon kahalaga. Dagdag pa nito habang nakasakay. Sa karwahe na gamit ang internal key na yan, maaari kang mabuhay ng isang maluwalhating taon. Ilang sandali pa ang lumipas at dahan-daang umalis na ang karwahe. Tahimik lamang siyang nakatayo habang pinagmamasdan ang karwahe na papalayo.
Ang kanyang mga mata ay nakatutok dito, sinusundan ng bawat galaw hanggang sa ito ay maging maliit na anino na lamang sa malayo. Bumaling na ang ating bida at pumasok sa inn. Mula sa loob ng inn ay maririnig ang tinig ng ating bida habang mahinahon ngunit may bahagyang pagod sa kanyang boses na nagsasabing, "Matutulog muna ako, kaya huwag ninyo akong gigisingin." Saglit na nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila bago sumagot ang kanyang kausap ng may paggalang at pag-unawa, "Opo, naiintindihan ko." Makikita ang ating bida na nakatayo sa harapan ng bukas na bintana ng kanyang silid sa inn. Nakapikit ang kanyang mga mata habang tahimik na nakatayo sa loob ng silid, pinakikiramdaman ng paligid sa pamamagitan ng bawat tunog at galaw na maaaring marinig sa katahimikan. Saglit siyang hindi gumalaw, tila hinahayaan ang sarili na maging mas mapagmatsyag sa anumang presensya sa paligid. Sa kanyang isip ay mahina niyang nasabi, "Walang nagbabantay sa akin." At nang maramdaman niyang wala ngang nagbabantay sa kanya, agad na tumalon siya sa bintana palabas, at sa sumunod na sandali, makikita ang kanyang paa na maingat na pamatong sa bubungan ng inn. Nakatayo sa bubong ang ating bida habang pinagmamasdan ang carwaheng unti-unting umaalis. Sinabi niya habang nakatingin dito habang sinasabi sa isip na hindi siya bumabalik sa lugar kung saan kami nagkita ni Ma Lingren. Ilang sandali pa, makikita na bigla siyang nawala sa bubong. Ang kanyang biglaang pagkawala ay nag-iwan ng hangin. At pagkatapos, unti-unting huminto ang karwahe sa harapan ng trangkahan ng manor. Gumalaw ang tagabantay patungo kay Tanda, ang kanyang katawan ay tuwid at maingat, na nagpapakita ng malinaw na paggalang sa harap ng taong kinikilala niya. Samantala, itinaas ni Tanda ang kanyang kamay sa mahinahong kilos, isang simpleng senadoryas ngunit puno ng kapangyarihan at awtoridad. Sinundan pala sila ng ating bida habang nakasilip sa malaking puno. Sinabi niya sa isip na dahil nakumpirma ko na kung nasaan si Qiu Taochi, alamin natin kung saan kami nagkita ni Ma Lingren. At ilang sandali pa makikita na naman siyang mabilis na nawala at ang tanging bakas lang ng hangin ang makikita. Napatingin ang lalaking ito sa gilid habang sinasabi na walang destinasyon. Sumagot naman ang ating bida sa kanya na hindi sa walang destinasyon. May destinasyon, pero ito ay isang lumang daan na hindi ko na matandaan. Kaya nga hinihiling ko sa iyong pumunta, gaya ng iniutos ko. Babayaran ko ang lahat hanggang hating gabi ngayong araw. Tumugon sa kanya ang kutsero na, "Well, kung yan ang sabi mo." Ilang sandali pa, makikita ang karwahe na unti-unting tumatakbo sa gilid ng bundok. Mula sa loob, makikita ang ating bida na tahimik na nakapikit, nakaupo sa loob ng karwahe. Tahimik na nanatili ang ating bida, nakapikit ang mga mata, at dahan-dahan niyang pinakiramdaman ang paligid sa pamamagitan ng lahat ng pandama niya. Hinahalin tulad ang pakiramdam noong nakapiring siya ng mata. Sinabi niya sa isip habang pinakiramdaman niya ang carwaheng tumatakbo na kahit na tinak pa nila ang mga mata ko para hindi ko makita kung nasaan ang lugar na yun, kung itataas ko ang aking key sense, malalaman ko rin ito. At pagkatapos, habang dahan-daang lumulubog ang araw sa kanluran, makikita ang langit na unti-unting nagbabago ang kulay. Mula sa mataas na puno, nakapatong siya sa sanga habang sinasabi na nahanap ko na. Dagdag pa niya habang nakatingin sa ibaba na matapos ang ilang pagkakamali at paglalakad-lakad ng kaunti, ang lugar na ito ay tiyak na yun na nga. Hindi nila aakalain na pupunta ako rito agad-agad matapos nila akong pakawalan. Dagdag pa niya na una, tingnan natin kung anong uri ng mga tao ang pumupunta rito. At ilang sandali pa ay sumapit na ang gabi na makikita ang trangkahan ng manor. Habang tahimik na naghihintay ang ating bida sa malaking puno, bigla siyang napatingin nang may napansin sa ibaba. Nakita niya pala si Lingren na dahan-daang lumalabas ng manor, sa likuran nito, nakasunod ang mga ilang lalaki. Napasabi naman ang ating bida sa isip na sila ang 8 tao na naramdaman ko sa mga silid sa pasilyo. At ilang sandali pa makikita ang mukha niyang napangiti habang sinasabi niya sa isip na marahil sila ang mga bantay na nagpoprotekta kay Ma Lingren. At dito na po nagtatapos ang ika-73 kabanata.